Oh, ayan ha. Ayan, naku po. Double black eye dito yung mga DDS eh. Bakit to? Unang black eye, ayun, ang tatay nila hanggang ngayon, nandoon pa din ho, mga kababayan. Sa dahig, o, di ba? Nasa dahig pa din, nakalongko pa din po. Unang black eye, aroy, hindi pa din makakalabas. Pangalawang black eye, ito na nga lang yung sinasabi nila pag nasa comment section eh. Di ba? Paulit-ulit na nga lang po sila. Nasaan ang 20 pesos na bigas? Nasaan ang 20 pesos na bigas? Paulit-ulit na nga lang yung mga DDS eh. Oh. Tapos babawasan pa yung mga sasabihin nila. Eh paano na? Yung mga piso comment, nababawasan ng sinasabi. Ang sasabihin na lang niya, adik ka Mark Ramos, bayaran ka Mark Ramos. Yung 20 pesos na bigas, hindi na ho makakapaghanap yung mga yan. Bakit to? Ayan o, dyan sa balita. GMA News, Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. on Wednesday announced the implementation of the sale of 20 per kilo of rice which will be piloted in Visayas. Ganyan naman ho ang mga proyekto, mga kababayan. Punta muna tayo doon sa isang lugar, i-ano muna natin, subukan natin kung okay, kung masusustain natin. Una, ang Visayas, mga kababayan. Nagagawan ng paraan. Yung pangarap ng Pangulo, ay saglit lang, may mga DDS pala dito. Sorry. Kasi yung mga DDS, mga kababayan, yung salitang pangarap at pangako, iisa lang po ang ibig sabihin sa kanila niyan. Parehas po para sa kanila yan. Kasi ang dami kong nakikita. Biruin mo ha. Paulit-ulit. Inulit-ulit ko yung video. Pangarap yung naririnig ko. Pero ang naririnig yata, ang pakalat ng mga DDS, pangako. Siguro kakahanap ng 20 pesos na bigas, lumabnaw ang utak. Kaya yung pangarap at pangako, naging iisa ho ang ibig sabihin sa kanila. Diba? 20 pesos per kilo of rice to be sold in Visayas according to Department of Agriculture. Paano na yan? Mga kasulid. Susunod doon yan, baka susunod na mga panahon, Davao naman. Naku, sakit nun. Uy, yung dating Pangulong Duterte ang nagpasimula, yung mga 20 pesos, yung mga ganyan. Ay, nangako din pala yun, 7 pesos na bigas. Nasaan na yung mga 7 pesos na bigas? Alaws. Yun ang hindi nagkatotoo talaga. Tsaka yung magja-jetski. Magja-jetski! Wala, yung jetski daw ho, mga kababayan. For sale na. Sabi, hindi nagamit. Bakit? Nang ibang bansa na daw yung may-ari nung jetski. Pero mga bossing, eto, yan nga, di ba? Dapat ikatuwa na yan. Kung ako, vice-presidente at kaaway ko, kung ako na lang ang lalagay sa sitwasyon ni Inday Sara Duterte, nabalitaan ko 20 pesos na bigas. Kung ako maka-Pilipino talaga, sasabihin ko, uy, okay yan no? Maganda po yan para sa mga kababayan natin Pilipino. Ganon ang isasagot ko. Kahit nagalit ako kay BBM. Di ba, Boss B? Kahit nagalit ako kay BBM, ang sasabihin ko, uy, maganda yung proyekto na yan. Okay po. Pero iba si BP Sara. Galit. At meron pa sinasabi, no? Ewan ko kay BP. Lahat ho ng gawin ng Pangulo, kumbaga, relate daw po doon sa konektado daw po doon sa kampanya. Saglit lang, BP. Nanalo na kayong dalawa ni Bongbong Marcos noong 2022. Di ba? Nanalo na kayong dalawa ni Bongbong Marcos noong 2022. Mananalo ulit siya kapag inilabas itong 20 pesos na bigas? Sinadya daw gawin 20 pesos kasi kampanya na daw. Mananalo ulit siya? Hindi naman tumatakbo senador yan. Di ba? Pakinggan nyo ha. Bakit Visayas lang? Hindi
Bakit Visayas lang? Ang lagay agad-agad buong Pilipinas, kung Visayas lang muna eh. Nung dating Pangulong Duterte, pinangako ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na ano daw ho? Sabi ni Piñol, no? Sabi ni Manny Piñol, itong administrasyon ni Duterte ang magiging golden era, golden age ng agrikultura. Anak ng tinapa, pagkatapos ho ng 2 taon, si Piñol kumakain ng bukbok na rice eh. So, tapos ang ulam yung isda na may formalin. Paano naging golden age yun? Di ba? Paano naging golden age? Yung ang kinakain mong bigas, bukbok. Tapos muntik pang gawing legal. Yung digest ko, yung pag-smuggle. Pakinggan ho natin si Inday Sara Duterte. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Uy, grabe naman. Sumusubok ang gobyerno ng Pilipinas. Mapagaan ang pamumuhay ng taong bayan. Umpisa nga lang sa Kabisayaan. Budol ang tawag ni Inday Sara Duterte doon. Di ba, Boss Banat Boy? Budol ang tawag niya doon. Ako totoo. Kung ako si Sara Duterte at yan ang nakita ko, ay, okay po. Kasi yung mga ang naghahanap lang ng 20 pesos na bigas, mga DDS lang ho Kasi yung mga sumusuporta sa gobyerno, hindi naman ho naghahanap yan ng 20 pesos na bigas eh. Hindi naman po sa lalo na yung mga kakamping. Hainan mo yan, no? Sa palengke, merong option yan ng 20 pesos, 35, 40, 70 pesos, yung Jasmine, yung mga kakamping. Jasmine ang bibilin yan, no? Pag yung DDS humarap doon sa sa palengke, ayoko na magsalita, sabihin nyo, minamaliit ko kayo eh. Hindi! Kasi yung mga DDS lang ang naghahanap ng 20 pesos na bigas. Tayo ho, mga kababayan, di naman ho tayo naghahanap ng 20 pesos na bigas eh. Yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, wala ho akong nakikitang naghahanap paulit-ulit ng 20 pesos na bigas. Tanging mga DDS lang po ang naghahanap ng 20 pesos na bigas. Yan yung mga nila, yan yung mga magiging kliyente sa 20 pesos na bigas. Kaya dapat yung BP natutuwa. Yung mga DDS ko makakakain na. 'Di ba, BP? Pero hindi. Ikinonek pa din sa politika, ikinonek pa din mga kababayan sa eleksyon. Na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit? Umpisa pa lang yan eh. Ibig sabihin, kapag ka nagtagumpay at nagtuloy-tuloy at kayang i-sustain, saka tayo kakalat, saka aabot ng Luzon, saka aabot ng Mindanao. Ganun ho, BP. No? Paumpisa. Hanggang sa umabot. Kapag ikaw ba nagpagawa ng kalsada, isang buong Pilipinas, pagawa natin ng kalsada. Di naman, di ba? Utay-utay, pa isa-isa. No, dito tayo, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Hanggang ang buong kapuluan ay may maayos na kalsada. Ganun po, madam. 20 pesos per kilo lang. Ano daw? Bakit 20 pesos per kilo lang? Gusto nyo 7 pesos? Si dating Pangulong Duterte yung nangako nun. Yung mga tiga Luzon, bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit meron... Siguro napabalikwa siya. No? Bakit 20 pesos per kilo lang? Parang gusto niya sabihin, bakit hindi mas mababa? Kasi pag mas mababa, pag 7 pesos, si dating Pangulong Duterte na ang nangako nun. Siguro, atras ako. Mabubukulan yung tatay ko nakakulong. Diba? Meeting sa Cebu Capitol
ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka. Oh. Ang alam ko si Governor Gwen Garcia, mga kababayan, ng Cebu. Todo suporta yun kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Ang alam ko, yung Visayas, mga kababayan, hindi naman siguro kabuuan ng Visayas. Pero yan yung mga unang nag-announce na walang mautog o walang mga rally-rally ng mga destabilisasyon sa Visayas. Alam ko ganun no? Kaya nakikita ko hindi problema ang boto diyan sa Visayas, mga kababayan, no? Kaya lang ang ating Vice Presidente ma-issue lang. Dahil nga po yung kanilang PDP, yung Duterte-Uten, mga kababayan, walang pumapansin, kakaunti ang boboto, karamihan sa kanila hindi makapasok, kaya nag-i-issue si BP Sara. Ano po? Yan ang nakikita ko dyan. Ba't ka magagalit? Unang mga naghahanap nga ng 20 pesos na bigas, yung mga yung mga DDS lang. Dapat nga matuwa ka kasi makakakain na yung mga DDS ng 20 pesos na bigas kasi paulit-ulit silang binabanggit yun. Di ba? 2,600 viewers sa YouTube. Paano ba yan? Magpapaalam na ako sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung like, yung subscribe, and yung share, mga kababayan, no? Para abutin itong video na ito yung mga kapitbahay nyo ng mga DDS. Pasamain nyo ang loob, no? Pasakitin nyo yung dibdib. Pagka nakita nyo, sumakit yung dibdib ng mga kapitbahay nyo mga DDS kasi napanood si Mark Ramos. Ang gawin nyo, magpresenta kayo. Ako na maghahatid sa iyo sa ospital. O ihatid nyo sa pinakamalayong ospital. Maraming salamat and God bless po sa ating